ChatGPT, gumawa ka ng isang kalderetang baka. Gulay, walang karne. Lagyan mo ito ng karne ng baka. Karne ng baka. May karne, pero karne ito ng manok. Palitan mo. Pinalitan. Bakit mayroong balahibo ng manok? Manok baka mo? O heto na ang manok mo. Isang buhay na manok sa kalderetang baka. Kaya nga tinawag itong kalderetang baka kasi nga karne ito ng baka. Linawin mo kasi. Hilaw na karne. Ulitin natin. Ganito, makinig ka. Gumawa ka ng isang kalderetang baka sa mangkok at lagyan mo na rin ng kutsara. Kalderetang baka. Good! Pero ayusin mo naman yung hawakan ng kutsara. Ayusin. Yan! Ihalo mo yung kanin sa kaldereta. Paghaluin. Sunod ay maglagay ka ng lemon juice sa baso. Lemon. Hindi lang basta bunga. Juice dapat. Mga bunga ba? O heto, mga lemon. Lemon juice yung inumin. Okay, lemon juice sa kalderetang baka. Bakit nasa gitna? Ilagay mo sa gilid. Hay nako! O ayan, happy? Nice! Ngayon, gumawa ka ng isang batang lalaki. Ngayon, gumawa ka naman ng isang babae. Isang babae. Ang pangalan pala nila ay Andres, yung lalaki, at Maria, yung babae. Si Andres at Maria. Silang dalawa ay laging magkasama. Magkasama. Lagi rin silang nagpupunta sa ilog na may duyan. Nasa ilog. Bakit walang tali yung duyan? Palitan mo na lang yung duyan na gawa sa gulong. Isang duyan gamit ang gulong. Ganyan. Tapos i-zoom in mo sila. Zoom in. Yung gulong na duyan nasa baba. Isabit mo ito. Isabit ang gulong. Laging magkasama sa pagsisimba Nagsisimba. at nagtutulungan sa paglinis sa bakuran. Grabe naman, lagi talagang magkasama. Hindi naman palagi. Madalas lang. Oh, heto na sila. Nagtutulungan. Tapos si Andres ay laging nagpapakitang gilas kay Maria kahit saang lugar. Kulang sa pansin. Teka nga lang, parang lumaki agad si Maria dyan. Okay, ganito. Ibalik mo yung naunang Maria, tapos ilagay mo sila sa ilog. Nasa ilog. Hanggang sa unti-unti silang nagkakagusto sa isa't isa. Wow, sana all may jowa. At sa gabi nga pala, si Andres ay laging nagsusulat. Ano naman ang sinusulat niya? Love letter para kay Maria. Love letter? Wow, ang sweet naman. Subalit, wala itong lakas ng loob para ipagtapat at ibigay ang mga liham kay Maria. Ay, isang torpe pala si Andres. Medyo lang, kumukuha lang yan ng pagkakataon. We, hindi nga. Oo nga! Kaya itinago niya na muna ang mga sulat sa isang kahon na kahoy. Nasa kahon. At pagkatapos nun, ay natulog na nga si Andres. Nakaluhod? Nakatulog! Hindi nakaluhod! Magdadasal kasi yan, kaya nakaluhod. O siya, sige, magaling ka na. Pagkatapos yan, patulugin mo na lang. Natulog? Si Maria naman ay di makatulog sa kakaisip kay Andres. Di makatulog. Tumayo siya malapit sa bintana. Tumayo. At bakit siya nakatayo sa labas? Dapat nakatayo siya sa loob. At least malapit sa bintana. Pero sana yung nakatayo siya sa loob ng bahay. Linawin mo nga kasi, oh, ayan. At wala din siyang lakas ng loob para aminin ang tunay niyang nararamdaman kay Andres. At lumipas na nga ang gabi. Lumipas. At sa kinaumagahan ay may paparating na malakas na bagyo. Ganito ba? Yan! Tapos si Andres ay nakatingin sa labas ng bintana habang umuulan. Umuulan. Lakasan mo pa yung ulan. Lumakas. Sunod naman ay lagyan mo ng kulog at kidlat sa kalangitan. Kulog, buwang ka ba? Bakit? Mga imahe lang kasi ginagawa ko, walang tunog. Sige, lagyan mo na lang ng kidlat. Kidlat? Tapos maglagay ka ng malakas na ipo-ipo. Bakit may boksingero dyan? Si Ipo Makunochi yan. Ang sabi ko, ipo-ipo, yung buhawi, hindi si Ipo Makunochi. Yun lang, bungo lang kausap mo. Okay, ganito. Ilagay mo ang isang senaryo na nasa evacuation center sila. Sa evacuation center. Pero si Andres ay tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Tumakbo. Nakita niyang nasisira ang kanilang bahay dahil sa lakas ng buhawi. Nawasak. Dapat yung umuulan pa rin. Umuulan. Nagtago muna si Andres malapit sa dingding. Nagtago. Napaiyak ito dahil hindi niya na nakuha ang kanyang kahon. Yung may mga lamang sulat. Oo. At tumakbo si Andres ng mabilis. Samantala, napansin ni Maria na wala si Andres sa evacuation center. Nag-alala. Nagtanong-tanong ito kahit kanino kung nakita ba nila si Andres. Nagtanong-tanong. Pagkatapos ng bagyo ay lumabas agad si Maria para hanapin si Andres. Lumabas. Hinanap niya sa ilog, Nasa ilog. pati na rin sa kabukiran. Sa bukid. Katapos nakita ni Maria ang isang kahon na kahoy. Yung kahon ba ni Andres? Oo, yun nga. Minuksan niya ito at nakita niya ang mga sulat. Mga love letter. At dumating na nga si Andres sa harapan ni Maria. Dumating. Tumayo si Maria para yakapin si Andres.
Yakap sabi ko, di ba? Bakit ganyan? Sinampal kasi ni Maria si Andres. At bakit naman? Nalaman niya kasi sa mga sulat na magkapatid sila. Magkapatid! Oo, ayan o, mga magulang nila. Wala talagang forever.